resibong nakalap ngayong hapon. Tantang ng galo sa mukha. Namumugto ang mata at may sugat sa ulo dahil sa pamumukpok ng martilyo. Ito ang kalunos-lunos na sinapit ng isang babae sa Laguna. Sana po mabigyan lang po ng hustisya yung nangyari sa akin. Huwag na po sana siyang magtago. Sakit po kasi ako lang po yung inaasahan din sa amin. Ang itinuturok nasa likod ng walang hapas na pananakit sa kanya. Iginagulat ng buong pamilya. Pastor ng isang religious group. Huwaran ba o bulaan? Sinabihan ko siya na pastor siya, tinataboy ko siya. Tinutulak-tulak ko siya. Sabihan ko, ayoko. Nakalak na yung pinto at wala rin siyang magawa. Inulit na naman daw mga halay sa kanya. Paano kung ang gabay sa mabuting landas ang siya mismong magliligaw sa kanyang mga tagasunod? Walang lusot ang may atraso. Walang ligtas ang abusado. Bibigyan ng tugon ang bawat reklamo. At hahanapan namin ng resibo. Magandang hapon. Ako po si Emil Sumangit. Tao po! May kumakatok sa pinto. Pero bakit kaya nanlilisik ang mga mata at may baong pang martilyo? Ang biktima, napagbalingan lang daw? 2 linggo nang nagpapagaling sa ospital ang 24 taong gulang na si Mariel Mayano nang bisitahin siya ng resibo. Matindi ang galit ng nanakit sa kanya dahil bakas sa kanyang muka ang iba't ibang galos dahil sa pambubugbog. Pumasok po siya, nilagabag niya na po yung pinto. Hinawakan niya na po yung mga braso ko, tapos po pinagsusuntok niya na po. Malala rin ang kanyang pinsala sa ulo matapos pukpukin ng martilyo. Hinawakan niya po yung kamay ko, tinadyakan niya po ako, tapos sinikmurahan po. Habang sinasakal niya po ako, pinupukpok niya na po sa akin yung martilyo. July 5, 2026, pasado alas 9 ng gabi, makikita na isang lalaki ang pumasok sa tinutuluyang apartment ni Marian. Maya, maririnig ang pagkalabog at sigaw sa loob ng bahay. Wala pang 10 minuto, makikitang kumakaripas na ng takbo palabas ng bahay ang isang lalaki. Ang mga kapitbahay nabulabog ng pangyayari kaya agad silang sumaklolo. Mabilis na isinugod sa pinakamalapit na ospital si Marian. Napagulong na lang po kami sa pag-iiyak, lalo po yung nanay ko lang napagulong din po kasi nga hindi akalain namin na gano'n. Mapagmahal, maaasahan at maaruga. Ganyan kung ituring ng kanyang pamilya ang 24 na taong gulang na si Marian. Bilang kapatid po siya, kami po ay parang mag-best friend na rin. No? Pag nangailangan siya ng tulong, ginagawa ko naman po. Pag naman kami nanghingi din sa kanya ng tulong, nagbibigay naman din po. Kaya tulungan po kami, mabait po talaga siya. Umaga noong July 5, huli raw nakausap ni Maricar ang kanyang kapatid na si Marian. Sa mga sandaling iyon, nag-aasikaso si Marian ng kanyang ina-applyang trabaho abroad. Tinanong ko pa po siya, sabi ko, anong balita sa interview mo? Tapos sabi niya, second batch daw sila. Tapos yun po yung hulit chat na po namin. Gabi ng July 5, laking gulat ni Maricar sa natanggap na balita. Dinala raw sa ospital si Marian. Ang nagdala po sa ospital yung anak po nung may-ari ng boarding house po. Yun na lang po yung tumawag sa amin gamit po cellphone ng kapatid ko. Yun po, kaya po nalaman po namin na nasa ospital siya. Walang silayang na oras si Maricar at agad siyang pumunta sa ospital kasama ang kanyang ina. Kita po namin na duguan, na po yung pinakaulo niya, puro benda, sa ulo po kasi siya pinuro, tapos maraming pasa dito.
may ano din siya ng sakal kasi baka bakat po yung sa katawan niya. Sa ospital, malalantad ang nakagigimbal na katotohanan. Ang lalaki na nakit kay Marian, walang iba kundi ang mismong bayaw niya na si Erwin Tomas Caparas. Ang isa pang ate ni Marian na si Marina ay dating live-in partner ng suspect na si Erwin. 10 years na po kami nagsasama. And masipag naman po siya magtrabaho. Sa 10 taon nilang pagsasama, nagbunga ng 2 supling ang kanilang pagmamahalan. Si Marina at kanyang mga anak saksi raw sa pagiging violente ni Erwin. Hindi po siya nakapag-inom, nagwawala po. Pati po mga anak ko binubugbog niya. Ang kanilang love story, hindi na always happy ending. April 2026, tuluyan na niyang iniwan ng kinakasamang si Erwin. Hiwalay na po. Kaya ako na nga pong balikan. Umaga noong July 5, 2026, gustong makipagkita ni Erwin kay Marina kung hindi, sasaktan din mo nito ang kanyang sarili. Nagsisend na po siya ng picture sa mga pinsan ko na naglalaslas po. Kung ano po sinasabi niya sa akin, pagbabanta nung nung time na yon. Hindi ko po iniintindi. Sabi, makipag-usap daw po ako sa kanya. Sabi ko po sa kanya, hayaan na lang niya ako. Kinagabihan ng parehong araw, may tumawag kay Marina. May tumawag po sa akin yung kapatid ko nga po. Laking gulat ni Marina na ang nanakit kay Marian ang hiniwalayan niyang live-in partner na si Erwin. Ang sabi po, pinasok daw po bahay noon, kapatid ko. Bagsay ko, sino po ang pumasok sa kanya? Yung nakilala po nung kapatid ko, sinabi po ko anong pangalan. Erwin Caparas daw. Sabi ko, dati kong asawa yan. Sabi ko, dating kinakasama ko yan. July 16, 2026, nakapanayam ng resibo ang biktima na si Marian na patuloy na nagpapagaling sa ospital. Bakas pa ang mga pinsala sa kanyang katawan dulot ng pananakit ni Erwin. Ito po, nagpapagaling pa rin po. Hindi pa rin po maano yung kamay ko po. Ayon sa medical legal ni Marian, nagtamo siya ng mga sugat sa kanyang ulo, kanang balikat, dibdib at leeg. Bago mangyari ang insidente, katatapos lang daw ng exam ni Marian sa isang agency sa Maynila. Ang actually po ay dapat interview ko na po. Interview pa lang naman po. Kasi nang time po na nag-exam po ako pumasa. Yung in-applyan ko din po as papatayuan po is rush po. Siya na sana ang magtataguyod sa kanilang pamilya para maiahon sa kahirapan. Pero nangyari ang hindi nila inaasahan. Sakit po kasi ako lang po yung inaasahan din sa amin. Gawa po nung gusto ko lang din po makapag-provide po sa family ko. Kaya, po, di ko po siya matanggap. Grabe po yung trauma na nangyari po. July 17, 2026, sinamahan ng resibo ang kapatid ni Marian na si Maricar sa Criminal Investigation and Detection Group, Regional Field Unit 4A. Dinala ni Maricar ang mga dokumentong kinakailangan para maisampa na ang kaso. Sa ngayon po ay pinapunta po ako dito para ipasa yung mga documents na kailangan para ma-file na po nila yung kaso. Nakapareham ng resibo ang Assistant Regional Chief ng Criminal Investigation and Detection Group ng RFU 4A. Ayon sa investigasyon, nalaman nila na binalak din ang suspect na pagsamantalahan ng biktima. Accordingly, doon sa statement ni victim, allegedly, tinangka niyang halikan at hawakan yung mga masiselang bahagi ng kanyang katawan. Based doon sa actuation ng suspect, maaaring meron siyang motibo. Kung napatulayang nagkasala si Erwin, makakarap siya sa mga kasong attempted rape at frustrated murder. July 20, 2026, formal lang na isampa ang kaso laban sa suspect. Patuloy siyang nakakalaya at maaaring dakpin sa oras na lumabas na ang warrant of arrest base sa magiging hatol ng korte. So ito yung suspect ko. Sa parehong araw, pinuntahan ng resibo ang lugar na kinaroroonan ng suspect at namataan namin siya. 15 araw matapos na maganap ang krimen, nagkaroon po ng lead ang mga otoridad at kasama ang resibo. Pinuntahan namin ang lokasyon kung saan sinasabing nakikitang namamataan at lumulutang ang suspect sa isang pampublikong lugar na tila ba nasa tabing kalsada lamang.
Tanging hiling ngayon ni Marian ay mapanagot ang taong nanakit sa kanya. Nakakagaan din po ng pakiramdam. Kaya kahit pa paano po magkakaroon na rin po ng hostisya yung nangyari po sa akin. Nakakapag-file na po kami ng kaso. Ngayon, hintayin na lang po namin na makuha namin yung hostisya para po sa nagawa sa kapatid ko. Pag napatunayan naman po na nagkasala yung suspect, meron po siyang punishment na reclusion temporal, which is 12 years and 1 day to 20 years. Ganon din po sa frustrated murder. Isang leader ng simbahan, tinitingala at iginagala. Pero may itinatago palang kasuklam-suklam na sikreto na magagawa lamang ng isang kampon ng demonyo. Pagiliw, masinop at maasahan. Ganito ilarawan ng ama ang kanyang 15 taong gulang na anak na itatago natin sa pangalang Ana. Ever since na inilabas ng kanyang nanay, active, mahilig sa mag-interaction, yun, masipag mag-aral. Pagdating naman sa bahay, talagang maaasahan mo siya. At higit sa lahat, magalang siyang bata. Aktibo rin bilang choir member si Ana sa kanilang simbahan. Nagtitiwala ako na sa pamamagitan nito yung anak ko ay mahubog, sa pamamagitan ng mga turo mula sa aming kinabibilangang mananampalataya. May choir practice. Ito ang madalas na paalam ng kanyang anak tuwing ginagabi sa pag-uwi. Kampante ang amang tinawag naming si Jay dahil mismong ang pastor naman ang kasama ng kanyang anak. After po ng mga practices sa gawain, yung po tinitreat niya, nililibre niya ng mga pagkain, yun. Tapos sinahatid niya sa bahay kada tapos ng practice sa church. Pero sa halip na kabanalan ay tila iba na pala ang pakay ng pastor kay Ana. Sa pahintulot at gabay ng kanyang magulang, buong tapang na nagbahagi ng kanyang kwento si Ana. Una po kasi hindi pa niya ako kinigis eh. Nung una niyayakap-yakap niya lang ako. Like, sasabihin niya na gusto niya daw magkanak ng babae, tagal niya daw inanong magkanak ng babae. Habang tumatagal, tila ang relasyon ni Ana sa pastor nag-iiba na ng tema. Sinabihan ko siya na pastor siya, ganun daw siya sa lahat ng kabataan. Which is nakikita ko naman po na ganun siya sa mga kabataan, ganun siya sa mga youth namin sa church. Hanggang sa hindi na namamalaya ng dalaga na unti-unti na palang nakukuha ng pastor ang loob niya. Hindi pa rin siya humihinto mag-chat sa akin. Tapos nakikita ko pa rin yung mga messages niya sa akin. Binigyan po kami ng pahintulot ng mga magulang ng biktima na mabasa yung palitan ng messages sa pagitan po noong menor de edad na biktima at ng pastor na suspect. Pero dahil seryoso, pribado at masyado kong maselan ang nilalaman ng palitan ng mensahe, minarapat po namin hindi na ito idetalye sa inyo. Binabasa ko itong mga messages at lumalabas po dito na mukhang hindi ko pumapasok sa kokote niya na dapat niyang hiwalayan itong minor de edad na kanyang umanong karelasyon. Sweet messages, mga kapuso, gaya ng good night, see you, ingat ka palagi, nandito pa rin ako para sa iyo. Yan ho yung pangkaraniwang ibinabatong mensahe ng akusadong pastor sa menor de edad na biktima. Hindi rin ho maialis nung bata na sumagot at mag-reply sa pastor na suspect ng mga messages na masasabi rin natin sweet at tila ba may laman. Mula sa pagiging masayahin, nagbago raw sa isang iglap. Umiiyak, nagagalit siya, nalulungkot. Bigla na lang napapatulala. Hanggang makatanggap ang ama ni Ana ng mensahe mula sa pastor. Humingi siya ng tawad dahil mayroon daw siya nagawang kasalanan. Malaking kasalanan sa anak ko at nahihiya siya sa akin. At may sinabi pa nga siya doon sa message na hanggat maaari daw ay ikip na lang namin at titigil na siya sa pagpapastor dahil sa kahihiyang ginawa niya. Dito na raw kinutuban si Jay at nag-imbestiga. Nung ang kuya na ang tumawag sa akin na, Papa, may malalim talagang problema sa
Pero kung saan ba yan? Nakikita ko yung kapatid ko kasi nasa sulok parating umiiyak. Tinatanong ko ano ba ang problema hanggang nagsumbong na siya sa akin. Lahat ng detalye alam ko na, Papa. Gusto ko makausap si Pastor. Nang nagkakarap-harap, dito na nalaman ni Jay ang buong katotohanan. Una, ayaw pa aminin ni Pastor. Nang sinabi na ng anak kong lalaki na, lalaki din ako, Pas, mo ba ang kapatid ko? Biglang napaamin na niya yung anak ko. So, ang sabi ko sa kanya, walang hiyakap. Galit ang nararamdaman ko. Dahil ang tiwala, sinira. Kaya sabi ko, ipapakulong kita. Nang malaman ni Jay ang lahat ng ito, dito na rin umamin ang bata ng kanilang naging relasyon. May asawa siya. Kasi ilang beses, nung napasok na po kami sa ganong relationship, alam ko na naman eh. Alam ko na dapat hindi. So sabi ko na, paano ang asawa mo? Paano yung anak mo? Dito na rin ibinahagi ni Ana ang pagsisimula ng pamimilit sa kanya ng pastor na makipagtalik. Tinataboy ko siya. Like, tinutulak-tulak ko siya. Sabihan ko, ayoko. Niyayakap niya lang po ako. Paulit-ulit di umano itong naganap tuwing matatapos ang choir practice sa mismong lugar na dapat ay banal at ligtas sa pang-abuso. Hindi lang isang beses, 2 beses, 3 beses, hanggat umabot sa 12 times. So, namuo na sa isip ko na dapat mo panagutan. Hindi na nagdalawang isip si Jay na lumapit sa mga alagad ng batas. Agad naman ding naaksyonan ito ng Pasig Police. Yung tatay, siya pumunta dito and he filed the cases of statutory rape dito sa ating himpilan. So, inasikaso natin hanggang sa na-file sa court. And then, eventually, lumabas yung warrant of arrest itong ating suspect. July 3, 2026, bandang alas 7 ng gabi ay naaresto na ang suspect sa panggagahasa sa menor de edad na si Ana. Nakakarap sa 12 counts of statutory rape ang suspect. Kahit pa di umano'y umamin si Ana na nagkaroon sila ng relasyon ng suspect, itinuturing pa rin itong panggagahasa ayon sa batas. So, ang age of minority dito ay 15 years old and below. The law presumes that when you are under the minority age, you have no capability na magbigay ng consent. Pinamedical natin yung biktima together dun sa pag-undergo niya ng psychological debriefing. Nakasaad din sa medical legal report ni Ana ang mga indikasyon na siya'y napagsamantalahan ng suspect. Nagbigay sa amin ng panayam ang suspect. Wala raw katotohanan ang ibinibintang sa kanya. Wala po itong katotohanan, mga inaakusa po nila sa akin. Yung isang pintuan po doon, diretso po yun sa palengke. Pwede po siyang sumigaw doon kung totoo yung sinasabi niya. Yung mga sinasabi nila na hustisya na kanila pong hinahanap, hindi ko po alam kung bakit at kung saan, pero hindi po ito totoo. Ang tanging hiling ni Ana managot ang pastor na sumira sa tiwalang ibinigay niya. Siya pa nga po nagsabi sa akin na matutulong siya kasi may nangyari sa amin. Ay sinabi ko sa kanya na, paano pag nakulong ka? Sinabi niya sa akin, tatanggapin niya. So, tanggapin niya. Para na rin maalalayan si Ana sa kanyang pinagdaraanan, nito lamang July 18, 2026, sinamahan ng resibo ang biktima sa isang doktor. Ayon kay Dr. Catherine Natalie Tan, isang psychiatrist, dumaraan si Ana ngayon sa Post-Traumatic Stress Disorder o PTSD, base na rin sa mga naranasan ng biktima. May mga symptoms siya na yung nagkaka-nightmares, flashbacks, mga intrusive thoughts tungkol sa traumatic event, yung mood changes, yung energy levels niya ay low, laging lungkot, laging pagod, laging anxious. So lahat na bagay ito nakaka-affect din sa pagtingin niya sa sarili niya, sa pakikitungan niya sa ibang tao, and then it's affecting yung sa studies na rin niya. Malinaw na isa itong kaso ng grooming. Yung titulo pa lang niya, it's like you would expect na trustworthy siya. Yung victim, syempre minor siya, not realizing na all this is a form of manipulation. Binibigyan din ni Dr. Tan ang kahalagahan ng pakikinig ng magulang sa pinagdaraanan ng kanilang anak. Establish a relationship with your children. Be an open listener kaysa magbibigay na ng husga. If you don't feel safe to talk about it with your family members, look for somebody of authority that you can trust. Sana let us consider being open to receiving help from mental health professionals. Ang mensahe naman ni Ana sa iba pang maaaring nakararanas din ng pang-abuso.
Kung papatagalin nila kahit alam nilang may sign na katulad na nangyari sa akin, mas lalong malaki yung consequence kasi na mangyayari sa kanila kung hindi rin sila nakakapag-usap sa mga tao katulad ko. Maging maingat sa pagbibigay ng tiwala dahil hindi lahat ng akala nating banal ay magdadala sa atin sa kaligtasan. May iba ring ililigis tayo sa tama at ililigaw tayo ng landas. Ipagtanggol ang api, iwaksi ang tiwali. Walang lusot ang may atraso, walang kawala ang abusado. Dahil ang bawat reklamo, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Zimano. Resibo, walang lusot ang may atraso.